Okay, good morning guys. Day 2 ng ating Western Northwestern Luzon trip. Nandito tayo ngayon sa Aringay Public Cemetery, no? Lumalaw ako sa aking tatay, lolo at lola. Okay, sakakin natin hanggang Ilocos Sur. Kung kakayanin ang ating powers ngayong umaga. Samahan nyo ako ngayon sa buong araw na ito ng pagmumotor. Sana safe tayo sa ating pagtahak mula sa ating motor, sa makina, sa manibela, sa mga kasabayan natin dito sa kalsada. Sana behave sila. Okay, Jesus is Mama Mary name. Amen. Time check is 9:23 in the morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Sa pagkakataong ito, narating ko na ang boundary ng Ilocos Sur at ng La Union. Yun nga lang, nagkaroon lang tayo ng konting problema sa pag-record ng mga video footage. Yan, welcome to Santiago Cove. Ang first time ko dito. Ito pala yung Santiago Cove. Tatay doon. Tingnan natin. Wow, it's the cove. Yun siya. Santiago Cove ay isang kilalang beach resort at tourist destination na matatagpuan sa bayan ng Santiago, Ilocos Sur, sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ano ang meron dito? Siyempre, puting buhangin, malinis at maayos, kaya madalas tawaging Boracay of Ilocos Sur. Malinaw ang tubig, okay para sa swimming at relaxing. May mga villa, cottages at rooms para sa overnight stay. Ang Susu Beach ay karaniwang tawag ng mga tao sa isang bahagi o rock formation sa Santiago Cove sa Santiago, Ilocos Sur. Bakit Susu ang tawag? May natural na rock formation doon na kahugis ng dibdib o breast, kaya tinawag ng local at tourist na Susu Beach. Hindi ito ang opisyal na pangalan ng beach, nickname lang siya at naging popular. Ano ang meron dito? Photo spot, scenic view, at part pa rin siya ng Santiago Cove. Kaya nagkakaroon ng confusion sa pagtatag ng place. Hindi po ito Santa Maria. Ito po ay bahagi pa rin ng Susu Beach o bahagi pa rin ng Santiago Cove. Sa pagkakataong ito, tinatahak ko ang MacArthur Highway papunta sa Vigan City. Ang Vigan City ay isa sa pinakasikat na tourist destinations sa Pilipinas, lalo na sa Ilocos Sur. Kilala ito dahil sa well-preserved na Spanish-era architecture at Old World vibe. Ano ang meron sa Vigan? Siyempre, Calle Crisostomo, iconic cobblestone street na may lumang bahay na Spanish style. Vigan Cathedral, isa sa pinakamatandang simbahan sa Ilocos, at ang Bantay Bell Tower, magandang viewpoint at historical landmark. Yun nga, ang Bantay Bell Tower ay nasa Bantay, Ilocos Sur. Meron din ditong kalesa, sumakay ng kalesa para mas ma-experience mo ang old vibe. Siyempre, sikat din ito sa Vigan Longganisa, Bagnet, Empanada. Night ride tayo dito sa may San Vicente. Punta tayo na ang Vigan City.
sinubukan kong mag-night ride dito sa Bigan City. Titingnan ko sana kung merong dancing fountain show. At yun, kasalukuyan palang nagpapalabas ngayon ang dancing show. Ang nasa kaliwa ko ang Plaza Burgos. Pagdating ko ng Bigan City, yung mga restaurant na gusto kong kainan ay sarado na. Kaya ngayon ay nag-ride ako papunta sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Meron ditong isang sikat na Japanese restaurant na madalas naming kinakainan, yung Imasen. Tara, kain tayo. Dito ko muna tatapusin ang unang bahagi ng ating episode 2 ng ating Northwestern Luzon ride. At dito ako tumuloy ngayon sa isang mura pero malinis na matutuluyan, ang Bayubay TCO Light Inn and Hotel dito sa San Vicente, Ilocos Sur. Kita-kits tayo bukas. Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa Bantay, Ilocos Sur. Dito na ako nagsimulang mag-video. So ang ruta ko ngayon is Ilocos Sur, pabalik ng La Union. Habang tinatahak natin ang MacArthur Highway, ay madadaanan natin maya-maya ang isa sa mga sikat na bridge dito sa Ilocos Sur, ang Banawang Bridge. Makikita pa rin sa Banawang Bridge ang Old Banawang Bridge, ang nagduduktong sa Santa, Ilocos Sur at Bantay, Ilocos Sur. Welcome to Banawang Bridge. Hindi ko to nakunan nung papunta tayo kahapon. Kaya mas minabuti ko kunan ito pabalik ng La Union. Makikita dito ang mga matatayog na kabundukan kung saan ang ilalim ng Banawang Bridge ay ang Abra River. Happy is the perfect word to describe how I feel when I'm with you. I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being Sa bahagi ng MacArthur Highway na ito ay mag-e-enjoy ang mga rider. May mga twisties. Life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. Just your love is all I need to be happy. Without you, I'm incomplete. But with you, I'm finally Welcome to complete. Nabalta. So as long as you're Daming with me, tumalangoy, eh. I'll be happy. Doon na La Union.
Davao Tabi. Sana may madaanan na yung Petron. Maraming gas. Ngayon naman ay tinatahak ko ang Balawan Luna Bacnotan Road kung saan ito ang daan papunta sa man-made forest o mas kinalang Almeida Man-Made Forest. Ang Almeida Man-Made Forest ay isang artipisyal na kagubatan na matatagpuan sa Balawan, La Union. Ano ito? Isang kahabaan ng kalsada na tinaniman ng mahogany trees. Hindi ito natural forest. Itininim ng mga tao para sa reforestation at soil protection. Dahil sa pantay-pantay na pagtatanim ng puno, nagmumukhang itong green tunnel kapag dumaan ka. Saan ito makikita? Nasa kahabaan ng Balawan, Luna, Bacnotan Road sa La Union. Dumadaan ka lang dito kapag babiyahe ka papuntang Northern La Union. Bakit sikat? Maganda sa pictures, parang Enchanted Forest vibe. Fresh at malaming tingnan lalo na kapag tanghali o umaga. Madalas stopover ng travelers papuntang beaches ng La Union. Importanteng paalala, highway siya, kaya ingat sa pagtigil at pagkuha ng pictures. At diyan nagtatapos ang episode 2 ng ating motovlog ng Northwestern Luzon Ride. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Paalam!